Nararamdaman mo ba na may naghihintay sa'yo? Isang mensahe na hindi nasabi, nakatago sa katahimikan ng iyong puso. Ngayong gabi, ang mga salitang matagal mo nang inaasam ay sa wakas maririnig mo na. Hindi ito basta pagkakataon, ito ay tadhana. Ang universo ay malapit ng mag-alin, at ang iyong buhay ay malapit ng magbago. Ang mga hindi nasabing saloobin, ang mga damdaming matagal nang nakakulong, ay sa wakas ay makararating sa'yo. Huwag ka lang basta manood at maghintay. Kunin mo ang pagkakataong ito. Ang mga senyales ay naroroon na, at ito na ang tamang panahon para sa pagbabago. Handa ka na bang makinig? May mga pagkakataon sa buhay na ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa mga salitang binigkas. Nararamdaman mo ba na parang ang universo ay nais magpahatid ng mensahe sa'yo, ngunit ito'y nananatiling hindi nasabi? Ngayong gabi, ang katotohanan na matagal mong hinihintay ay sa wakas handa nang ipakita ang sarili. Hindi lang ito tungkol sa mga salitang mababanggit, kundi sa paglalakbay na nagdala sa iyo sa puntong ito. Nararamdaman mo na ito sa iyong puso, napapansin mo sa iyong mga panaginip, at ngayon, dumating na ang oras para magbukas ito. Hindi ito basta pagkakataon, ito ang tawag ng iyong tadhana. Sa kulturang Filipino, naniniwala tayo na lahat ng nangyayari ay may dahilan, na ang mga senyales, simbolo, at maging ang katahimikan ay gumagabay sa ating landas. Ngayong gabi, ang nakatagong kahulugan ng mga sandaling iyon ay magiging malinaw na. Inihanda ka na ng universo para dito, at ngayon, ang mga sagot na matagal mong hinahanap ay nasa loob ng iyong abot kamay. Handa ka na bang yakapin ang mga ito? Ang katahimikan bago ang mga salita. Lahat tayo ay nakaranas ng mga sandali sa buhay kung saan may mga bagay na hindi nasabi. Parang ang universo ay nagsasalita sa atin sa isang wika na lampas sa mga salita. Sa kulturang Filipino, naniniwala tayo na ang katahimikan ay may bigat. Hindi ito kawalan, ito ang espasyo kung saan nagtatago ang malalim na damdamin at katotohanan. Para sa iba, ang katahimikan ay nakakapagbigay ng ginhawa, isang tahimik na paghinto bago ang isang bagay na magbabago sa buhay. Para sa iba, ito'y isang nakakabalisang pakiramdam ng kawalan ng katiyakan. Ngunit sa katahimikang ito, ang universo ay gumagawa ng kanyang mahika. Inihahanda ka nito para sa sandali kung kailan ang mga hindi nasabing salita ay sa wakas ay makararating sa'yo. Maaaring matagal mo nang bitbit ang katahimikan na ito, mga araw, buwan, o kahit taon. Ang bigat nito ay parang pinipigilan kang magpatuloy, tulad ng may nakaangkla sa iyong dibdib. Marahil ay naghihintay ka ng tamang panahon para magsalita, o baka naman ay naghihintay ka na may ibang mag-umpisa. Maaaring may mga bagay na hindi pa naipapahayag sa pagitan mo at ng isang taong mahalaga sa iyo, o baka naman ito ang tahimik na pag-asa na matagal mong tinataglay para sa isang bagay na matagal mo nang ninanais. Ano man ito, naramdaman mo sa iyong puso, ang paghihintay, ang pagbuo ng lahat ng ito. Sa espiritualidad ng mga Filipino, madalas nating ituring ang katahimikan bilang isang mensahe mula sa universo, isang senyales na ang mga bagay ay iniaalin sa tamang panahon. Hindi lang ito tungkol sa mga salitang hindi nasabi, kundi sa enerhiya na matagal nang bumubuo sa likod nito. Ang universo ay hindi nagmamadali. Naghihintay ito para sa perpektong sandali. At ang sandali na iyon ay ngayon. Matagal ka nang naghihintay, marahil ay hindi mo pa namamalayan, para sa sandali ng pagbubunyag na ito. Ang katahimikan ay nagtuturo sa iyo ng isang mahalagang aral. Ito ay nagtatanong sa iyo na magtiwala sa oras ng iyong buhay. Magtiwala na ang lahat, bawat nararamdaman, bawat hindi nasabing salita, ay may layunin. Sa mga tradisyong Filipino, madalas nating binabanggit ang konsepto ng tadhana, ang kapalaran. Ito ang hindi nakikitang puwersa na gumagabay sa ating landas, kahit na hindi natin nakikita kung saan tayo patungo. At sa mga katahimikan na ito, ang tadhana ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena, inihahanda ka para sa darating. Isipin mo ang mga pagkakataon na naramdaman mo ang isang malalim na koneksyon sa isang tao, o ang mga sandali kung saan naramdaman mong may isang mahalagang bagay na malapit ng maganap. Ang mga ito ay mga sandali na nagsasabi sa iyo na may magbabago. Ang katahimikan ay nagsasabi sa iyo na magbigay pansin, magtiwala sa mga senyales na nasa paligid mo. Ang universo ay malapit ng basagin ang katahimikan, at kapag ginawa ito, magbubukas ang mga pinto. Maririnig mo ang mga salitang matagal nang naghihintay sa iyo. Mga salitang magbabago sa lahat ng bagay. Minsan, ang pinakamahirap ay ang paghihintay, ang katahimikan. Ngunit sa kulturang Filipino, mayroon tayong kasabihan, walang patimig na hindi maghahatid ng mensahe.
Ibig sabihin, walang katahimikan na walang mensahe. Bawat sandali ng katahimikan ay may kahulugan. Para itong isang dasal na ibinubulong sa hangin, isang panaginip na unti-unting nagbubukas sa likod ng mga nakapikit na mata. Ang universo ay naghihintay na mapansin mo ang mga senyales, na maging bukas sa mensahe na malapit nang ihatid sa iyo. Habang ikaw ay nasa dulo ng katahimikang ito, handa nang marinig ang mga hindi nasabi, tandaan mo na hindi lang ang mga salita ang mahalaga ay ang tamang oras. Alam ng universo kung kailan ka handa, at alam nito kung kailan mo pinakakailangan marinig ang mga salitang ito. Magtiwala ka na ang katahimikan ay pansamantala lamang, at malapit na, maririnig mo na ang matagal mong hinihintay. Ito na ang sandali kung saan magsisimula ang iyong tadhana, at lahat ng nakatago ay magiging maliwanag. Ang mga senyales at mga palatandaan. Habang ikaw ay nakatayo sa katahimikan, naghihintay sa mga salitang magbabago ng lahat, ang universo ay tahimik na gumagawa, ipinapadala sa iyo ang mga senyales. Hindi ito basta pagkakataon, mga mensahe ang mga ito na naglalayong gabayan ka patungo sa sandali kung kailan ang mga hindi nasabing salita ay sa wakas ay mabubunyag. Sa kulturang Filipino, naniniwala tayo na ang universo ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng mga simbolo, palatandaan, at mga panaginip. Mula sa biglaang paglitaw ng isang itim na pusa hanggang sa paraan ng pag-ihip ng hangin, alam natin na walang nangyayari ng walang dahilan. Lahat ay magkakaugnay at ang mga senyales na ito ay bahagi ng iyong paglalakbay. Isipin mo ang mga pagkakataon kung kailan nakaranas ka ng isang hindi pangkaraniwang bagay, isang bagay na parabang ito ay para lamang sayo. Marahil ay nakakita ka ng isang numerong paulit-ulit na lumabas, isang simbolo na laging nariyan, o isang panaginip na hindi mo malimutan. Sa espiritualidad ng mga Filipino, naniniwala tayo na ang mga senyales na ito ay mensahe mula sa Diyos, ang universo, o pati na mula sa ating mga ninuno. Hindi sila basta-basta, bahagi sila ng banal na plano, gabay patungo sa isang pagbubunyag. Patuloy na ipinapadala ng mundo ang mga banayad na pahiwatig, tinutulak ka papalapit sa katotohanan. May isang matandang paniniwala sa mga Filipino na ang mga panaginip, lalo na ang mga paulit-ulit na panaginip, ay paraan ng universo ng pakikipag-usap sa atin. Marahil ay napanaginipan mo ang isang tao na hindi mo pa nakakausap sa matagal na panahon o natagpuan mong nawawala ka sa isang lugar na parehong pamilyar at banyaga. Ang mga panaginip na ito ay maaaring may mas malalim na kahulugan kaysa sa iyong inaasahan. Sa pamahiin ng mga Filipino, ang mga panaginip ay itinuturing na mensahe mula sa mundo ng mga espiritu, gumagabay sa iyo na magbigay pansin sa isang bagay na maaaring hindi mo napansin. Naranasan mo na bang magising na parang may mensahe sa iyong panaginip, ngunit hindi mo ito lubos na maintindihan? Iyon ang universo na nagsasalita sa iyo. Ang mga senyales ay naroroon na sa paligid mo. Ang mga bagay na nakikita mo, ang mga pattern na napapansin mo, ang mga taong iyong nakakasalamuha, lahat ng ito ay mga pahiwatig na inihanda ng universo para sa iyo. Parang ang enerhiya sa paligid mo ay unti-unting nagbabago, muling inaalin, at inihahanda ka para sa sandali kung kailan ang mga salitang ito ay sa wakas ay darating. Ang mga senyales ay maaaring hindi halata, marahil ay narinig mo ang isang usapan, nakita ang isang partikular na numero sa orasan, o nakaramdam ka ng hindi maipaliwanag na paghihikayat patungo sa isang partikular na lugar o tao. Hindi ito basta aksidente. Ang mga ito ay naggagabay sa iyo patungo sa katotohanang matagal mong hinihintay. Sa kulturang Filipino, mayroon ding malalim na paniniwala sa kapangyarihan ng mga elemento, lupa, hangin, apoy, at tubig bilang mga puwersang nagdadala ng mga mensahe. Naranasan mo na bang mapansin ang kakaibang pagbabago sa panahon bago mangyari ang isang mahalagang bagay? Baka umulan ng bigla habang iniisip mo ang isang mahalagang bagay, o baka tumaas ang hangin sa isang partikular na sandali sa iyong buhay. Ang mga ito ay mga senyales. Ang mga elemento mismo ay nagsasalita sa atin, ibinubulong ang mga mensaheng kailangan natin marinig kahit hindi tayo nakikinig. Isaalang-alang din ang mga ibon. Sa mga paniniwala ng mga Filipino, ang ilang ibon ay itinuturing na mga harbinger ng pagbabago. Ang kalapati ay maaaring kumatawan sa kapayapaan, habang ang uwak ay maaaring isang paalala na maging alerto. Naranasan mo na bang makita ang isang ibon na dumaan sa isang sandali na ikaw ay malalim na nag-isip? Nararamdaman mo ba na may mensahe ito, isang koneksyon sa isang bagay na mas malaki pa kaysa sa iyong sarili? Baka ang ibon na yon ay bahagi ng palaisipan, tumutulong sa iyo na buuin ang mga piraso ng mangyayari.
Hindi lang ito tungkol sa pagtingin sa mga senyales, ito ay tungkol sa pag-unawa sa mga ito. Patuloy na ipinapadala ng universo ang mga mensahe, ngunit kailangan mong maging handa na tanggapin ang mga ito. Ang susi ay ang magbigay pansin sa iyong paligid, sa mga iniisip at nararamdaman mo sa mga sandali ng katahimikan. Hindi mo na kailangang hanapin ang mga ito, nasa paligid mo na ang mga senyales, naghihintay na makita mo sila. Katulad ng mga pamahiin ng mga Filipino, kung saan ang mga senyales ng universo ay nakaugnay sa ating araw-araw na buhay, ang mga mensahe na nakalaan para sa iyo ay nakatago sa lahat ng iyong nararanasan. Kung ito man ay ang paraan ng pamumulaklak ng isang bulaklak na hindi inaasahan o ang paraan ng pagtugtog ng isang awit sa tamang oras, ang mga senyales na ito ay naggagabay sa iyo patungo sa mga salitang matagal mong hinihintay. Habang ipinapakita ng universo ang mga senyales na ito, inihahanda ka nito para sa isang mas mataas na layunin. Bawat senyales, bawat palatandaan, ay isang piraso ng palaisipan na nagdadala sa iyo palapit sa pagbubunyag na iyong hinahanap. Malapit na ang pagbasag ng katahimikan, at kapag nangyari ito, mauunawaan mo ang buong kahulugan ng lahat ng nangyayari. Ang mga senyales na ito ay naghanda na sa iyo, naggabay sa iyo, at ngayon, dinadala ka nila patungo sa sandali ng katotohanan. Ang pagbubunyag. Matapos ang lahat ng paghihintay, lahat ng senyales, at ang mga tahimik na sandali ng pagmumuni-muni, dumating na ang tamang oras. Ang mga salitang matagal mong inaasam, ang mga salitang nanatiling nakatago sa katahimikan, ay handa ng ipahayag. At sa mga salitang ito, lahat ay magbabago. Hindi ito basta isang sandali ng pagpapalaya, ito ay isang punto ng pagbabago. Ito ang sandali kung saan ang iyong tadhana, ang iyong kapalaran, ay magkakaugnay sa mga hindi nasabing katotohanan ng iyong buhay. May isang malalim, emosyonal na katotohanan sa espiritualidad ng mga Filipino, isang katotohanang sumasalamin sa mga halaga ng pamilya, koneksyon, at komunikasyon. Naniniwala tayo na may kapangyarihan ang mga salita. Sa kulturang Filipino, ang isalita ay may kakayahang magtayo ng relasyon, magpagaling ng sugat, at magtanggal ng mga hadlang. Ang kapangyarihan ng isang simpleng mahal kita o pasensya na ay may kakayahang baguhin ang takbo ng buhay ng isang tao. At katulad ng mga salitang may kapangyarihan, may bigat din ang mga ito kapag hindi nasasabi. Ang iyong hinihintay ay hindi lang tungkol sa mga salitang maririnig, ito ay tungkol sa enerhiyang dala nila, sa emosyon na nakatago sa likod ng mga ito. Habang ang katahimikan ay nagsisimulang maglaho, mapapansin mong ang bigat na matagal mong bitbit ay unti-unting magaan. Ang mga bagay na matagal mong itinatagong nararamdaman, ang mga tanong, ang mga pag-asa, at ang mga takot, hindi na sila mananatiling nakatago. Kapag ang mga salitang ito ay sa wakas dumating, hindi lang ito isang usapan. Ang mga ito ay ang pagpapalaya ng mga taon ng hindi nasabing emosyon, ang pagbubunyag ng katotohanan na matagal mong hinihintay. Para itong sandali kung saan isang matagal na nawawalang liham ay sa wakas nabasa, ipinapakita ang lahat ng dapat malaman. Ngunit ang pagbubunyag na ito ay hindi lang tungkol sa mga salitang nasa labas, ito ay tungkol sa panloob na pagbabago na mangyayari sa loob mo. Ang sandali na maririnig mo ang katotohanan, mararamdaman mong ang bigat sa iyong mga balikat ay mawawala. Para bang ang universo, sa pamamagitan ng mga senyales, katahimikan, at paghihintay, ay naghanda sa iyo para sa eksaktong sandaling ito. Ang lahat ng iyong naranasan, bawat katahimikan, bawat senyales, ay nagbuo patungo dito. Parang isang kusmikong palaisipan, kung saan ang bawat piraso ay nahulog ng tama sa kanyang lugar. Sa mga paniniwala ng mga Filipino, mayroon tayong konsepto na tinatawag na pagbabalik loob, na tumutukoy sa aktong pagbabalik sa tunay na sarili. Ito ay isang sandali ng kaliwanagan, ng muling pagkonekta sa kung sino ka talaga at kung ano ang iyong dapat gawin. Ang pagbubunyag ng mga salitang ito ay magdadala sa iyo palapit sa pagkaunawang iyon. Matutuklasan mo ang iyong sarili na nakatayo sa krus ng iyong nakaraan at hinaharap, handa nang magpatuloy ng may bagong kalinawan. Inihanda ka na para sa sandaling ito, kahit na hindi mo pa ito lubos na nauunawaan. Ang katahimikan, mga senyales, at paghihintay ay lahat nagdala sa iyo dito. Para sa iba, ang pagbubunyag ay isang pag-amin, isang taos-pusong pagpapahayag ng pagmamahal, pagsisisi, o paghingi ng tawad. Para sa iba, maaaring ito ay isang pag-usbong sa pag-unawa, isang realisasyon ng isang pangarap o layunin na matagal nang naghihintay upang matupad. Ano man ang anyo ng pagbubunyag, ito ay isang sandali ng pagbabago. Hindi lang ito tungkol sa mga salitang maririnig, kundi sa pag-unawa sa kahalagahan nito sa mas malaking paglalakbay ng iyong buhay.
Ang sandaling ito ng pagbubunyag ay isang paalala ng paniniwala ng mga Filipino sa kapalaran. Ito ay ang pag-unawa na ang universo ay gumagana sa mga misteryosong paraan, at ang lahat ay may layunin, pati na ang mga pagsubok, ang paghihintay, at ang katahimikan. Ang mga salitang sa wakas ay bibigkasin ay lalalim sa iyong kaluluwa, ipinapaalala sa iyo na ang lahat ay bahagi ng banal na plano. Nakalaan ka upang marinig ang mga salitang ito, upang maranasan ang sandaling ito, dahil magbabago ito ng takbo ng iyong paglalakbay. Habang binibigkas ang mga salitang ito, makinig ng mabuti. Huwag lang silang pakinggan gamit ang iyong mga tainga, ramdamin ang mga ito gamit ang iyong puso. Ang kapangyarihan ng sandaling ito ay hindi nasa tunog ng mga salita, kundi sa lalim ng kanilang kahulugan. Gisingin nila ang isang bagay sa loob mo, isang bagay na matagal nang naghihintay ng tamang oras upang magbukas. Inihanda ng universo ang lahat upang dalhin ka sa sandaling ito, at ngayon ay panahon na upang yakapin ang iniaalok sa iyo. Ito na ang iyong sandali ng pagbabago. Isang pagkakataon upang pakawalan ang mga bagay na nagpigil sa iyo at pumasok sa susunod na kabanata ng iyong buhay ng may tapang at pag-asa. Ang pagbubunyag ay hindi lang ang simula ng isang bagong bagay, ito ay ang pagpapatuloy ng iyong paglalakbay patungo sa pag-unawa, pagtanggap at paglago. At habang pinapakinggan mo ang mga salitang ito, tandaan mo na hindi lang ito isang mensahe, ito ay isang senyales na ang iyong tadhana ay unti-unting nagbubukas ayon sa kung paano ito nararapat. Habang nakaupo ka at pinapakinggan ang mga salitang matagal mong hinihintay, napapansin mong ang sandaling ito ay hindi lang tungkol sa pagbubunyag mismo, ito ay tungkol sa lahat ng nagdala sa iyo sa puntong ito. Bawat katahimikan, bawat senyales, bawat banayad na pagtulak mula sa universo ay bahagi ng mas malaking plano upang dalhin ka dito. Ngayon, habang tinatanggap mo ang bigat ng mga salitang iyon, isang pakiramdam ng kaliwanagan ang bumangon sa iyo, at kasabay nito ang pag-unawa sa iyong lugar sa mas malaking disenyo ng universo. Itinuturo ng kulturang Filipino na ang lahat ng bagay ay may dahilan. Sa ating espiritual na paniniwala, walang bagay na nangyayari ng walang dahilan. Kapag dumating na ang tamang oras, ibinibigay ng universo ang kailangan natin, hindi lang ang nais natin. Sa pamamagitan ng banal na pagkakasunod-sunod, ang interplay ng tadhana, kapalaran, at ang tahimik na gabay ng universo, dumarating tayo sa pag-unawa ng ating tunay na landas. Ang mga salitang ito, na binanggit sa kanilang perpektong sandali, ay bahagi ng landas na yon. Ang katahimikan na minsan ay may bigat sa iyong dibdib ay ngayon ay parang magaan na. Narinig mo na ang hindi nasabi, at sa paggawa nito, nabuksan mo ang pinto patungo sa susunod na kabanata ng iyong buhay. Isang kabanata na puno ng mga bagong posibilidad, bagong pangunawa, at mga bagong koneksyon. Ang pagbubunyag ng mga salitang ito ay hindi lang tungkol sa komunikasyon, ito ay isang pagpapalaya, isang pag-usbong. Pinayagan ka nitong magsimula sa iyong tunay na sarili, ang sarili na matagal nang naghihintay para sa sandali ng kaliwanagan. Ngunit tandaan, hindi ito ang wakas. Simula pa lang ito. Patuloy na magsasalita sa iyo ang universo, gumagabay sa iyo sa bawat liko at pagtutok ng iyong paglalakbay. Ang katahimikan na noon ay tila mabigat ay ngayon ay puno ng mga alingaungaw ng lahat ng nasabi na at lahat ng darating pa. Habang nagpapatuloy ka, magtiwala ka na ang bawat hakbang ay bahagi ng isang mas malaking plano, isang planong matagal nang umaandar, naghihintay lang na makahabol ka. Kaya, yakapin ang mga darating. Magtiwala ka sa universo, sa iyong tadhana, at sa kapangyarihan ng mga salitang ito. Hindi lang sila isang mensahe, sila ang katalista ng pagbabago na matagal mo nang hinihintay. Nabuksan na ang pinto, at ngayon ay sa iyo na ang pagkakataong pumasok dito, alam mong ang lahat ng kailangan mo ay abot kamay na.